So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, naglabas na naman po ng panibagong expose itong si Pebbles Cunanan, aka Pebbles Talakera sa Facebook. So dito po, binanggit lahat ni Pebbles Talakera ang mga naging kalokohan ni Isko Moreno sa Maynila nung ito ay mayor pa. At umabot na po sa punto na naghahamon na po si Pebbles ng demandahan para po mailabas na po lahat ni Pebbles ang kalokohan ni Isko Moreno sa korte. So pag-usapan po natin to, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? So ito po yung post ni Pebbles sa Facebook. So basahin muna natin So ito yung post niya, basahin po natin muna, no? So sabi niya dito, okay, Pebbles Talakera 2, Boy Benta, Boy Bulsa, Boy Laglag. Mga taga Manila, hindi natin kailangan ang isang Isko Moreno, linis-linisan, galing-galingan, napakabuting tao ni Doc Willie Ong, tapos minalahura lang niya. Pwe. So ngayon, para mas maganda mga kababayan, no? Para hindi na lang po ako maingay, panoorin po natin yung video ni Pebbles and then hanapan natin ng reference, ha? Okay, sige. Nananawagan po ako sa mga sumusuporta at nagmamahal kay Doc Willie Ong na huwag niyong iboto si Isko Moreno. Kitang-kita niyo naman nung 2022 kung paano niya binalahura, pinabayaan, linaglag si Doc Willie na napakabuting tao. 'Di ba? Hindi niya inendorso, hindi niya sinama sa mga rallies, lalo na nung nasa Mindanao, iniwan niya mag-isa yung tao. Ngayon ba na nagkasakit si Doc Willie, pinupuntahan ba niyan? Magising na tayo sa katotohanan na ginagamit lang ni Isko ang Manila para yumaman siya. Yan, okay So, babalikan natin yung yaman-yaman na yan. So, ngayon may binabanggit dito si Pebbles tungkol kay Doc Willie Ong. So, ngayon, maganda kasi balikan to Tingnan nyo Actually, laugh trip to no? Hindi, laugh trip yung ginawa ni Isko. Pero hindi po nakakatawa sa parte nga po ni Doc Willie. So, ito balikan po natin to. Wait lang Ito, yan. So, February 20, 2022. Malapit na po eleksyon nito. Okay? So, ang sabi dito, no? Isko Sara Tandem o ISA. Ang isinusulong ng kampo ni Totong Magandadato kasabay ng pagdating ni presidential aspirant Isko Moreno sa Maguindanao. So, pumunta talaga si Isko sa Maguindanao. Okay? Kapansin-pansin din na wala ang running mate ni Moreno, si Doc Willie Ong, sa grupo ni na Moreno na nasa lugar ngayon. So, ito, tinan nyo naman to. Yan. So, sa Maguindanao, ito po yung kinampanya ni Isko sa Maguindanao. Isko Sara 2022. Well, ito wala namang problema siguro yan. Kunwari kung merong isang LGU na iba yung pananaw na hindi gusto yung tandem ni Isko o Willie, kaya BBM at Sara, pero ang point ng nakakatawa dito sa ginawa ni Isko, pinuntahan niya kasi. Ito nakakatawa dito Yun, ito. Ito yung nag-trending na picture sa Maguindanao. Yan. Pinuntahan niya kasi talaga at nag-motorcade po talaga siya doon at kinampanya niya rin po talaga yung Isko Sara. So dito nga po sa sinasabi nga ni Pebbles na pag-iwan kay Doc Willie Ong, totoo po yun. At malamang ugali na talaga ni Isko ito matagal na. So ngayon kung sasabihin niya sa akin kung kamusta na si Doc Willie Ong, so buti na lang ito. Ganyan no. So ito nice to see him na tumaba na po siya, nag-gain na po siya ng weight. So ito na po yung post ni Willie Ong kahapon. So sabi niya dito no, yung niya, yung health update niya no. 8 months na ako nakasurvive sa stage 4 sarcoma sa tulong ni Dr. Ang Peng Kiam ng Singapore. Nagpapasalamat ako sa lahat ng nagdasal sa Diyos para sa akin. Stable ang cancer ko ngayon, hindi lumalaki pero hindi lumiliit. Sana tuloy-tuloy na at huwag na siya lumaki. Sa ngayon ay naka-immunotherapy ako. So tuloy-tuloy pa rin palang gamutan niya, no? So walang makakasabi gaano kahaba ang buhay natin pero masaya ako sa 8 months na bigay ng Diyos para makasama ang pamilya at mga followers ko. So mabait na tao po itong si Doc Willie Ong.
Di ba? So ngayon, yung sinasabi dito ni Pebbles na about nga po na iniwan si Doc Willie Ong, may ebidensya tayo. Actually, hindi siya reference. May ebidensya po tayo. Okay, continue natin yung sinabi ni Pebbles dito. Sana, ito, game, sige. Dami niyang properties. Sobrang dami. I-explain mo, Isko, kung paano mo nabili lahat ng properties na yan. Simula nung naupo ka or naging politician ka. Hindi yan mabibili ng isang politician lang dahil hindi ganon kalaki ang sweldo nyo. Ano ka? Presidente? Digong na digong yung drama mo. Oo, yung eksena mo, Duterteng Duterte. Yung uutang, magbebenta. Okay, so ito, hanap yung reference dito sa sinasabi ni Pebbles. So may binabanggit dito na mansion si Pebbles, no? So ito, nabasa ko to sa Inquirer. So nabalita ito 2022, no? So basahin lang natin kasi ito napaka-interesting nito eh. So sabi dito, no, Isko Moreno denies using campaign donations to buy 15 million mansion. So ngayon, merong bali-balita na si Isko Moreno ay merong mansion na nakakahalaga po ng 50 million. 'Di ba? So saan galing yung pera? Ito nakakatawa dito eh. So ito, sabi dito, Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso on Wednesday denied he used excess campaign contribution he received for his losing senatorial run in 2016 to buy a 50 million mansion. We keep it properly. I am responsible with money with God's mercy. So maka-Diyos naman pala si Isko, no? Sabi niya, no? So, the Action Democratic Standard Bearer said on DCWB Radio. So, wala daw po siyang mansyon. Pero nakakatawa dito, di ba? The 47-year-old mayor did not give details on where the money went. So, ngayon, pag-usapan ngayon natin itong 70 million. Ito kasi meron dito eh. There was extra money left. So, I asked the government agency what I am supposed to do with the excess. I was told I should pay taxes, so I followed that as a citizen. Said Dumagoso, who said earlier that net worth amounted about 70 million. Okay. So ngayon, si Isko, hindi po siya mahirap. Meron po siyang 70 million. At ito po is galing po dun po sa kanyang kampanya noong 2016, nung tumakbo po siyang senador. So talo siya doon. So yung natanggap niyang pera noong 2016, donasyon, di ba kasi kampanya no? So hindi niya naubos. So yung issue, yung perang hindi niya naubos, pinambili niya raw ng bahay. O, di ba? So kampanya pa lang, may pera na, di ba? So mas malaki pang kita ng kasi ito kasi ang sweldo ng mayor mga kababayan, 150,000 pesos a month. Okay? So kung multiply mo yan sa 10, 1.5 million. So kung 3 years, mga 6 million lang po yan sa loob ng 3 years. 6 million. So kung kukumpara mo, natatanggap ko ng donation, mas malaki. Mas malaki yung kita sa donation kaysa maging mayor. Di ba? Hindi ako, nagbabasa lang ako Galing-galing pala si Isko no. So continue natin itong sinasabi ni Mami Pebbles, no? Sige. Day, pepwesto ka na naman. Ayan ka na naman. Pepwesto ka na naman. After mabayaran ni Hani Lacuna yung ibang utang mo at nabawasan na sa pagtitiis ni Mayor Hani at ng mga tao sa City Hall. Nabawasan, walang 13-month bonus dahil nga kailangan bayaran yung utang na inutang mo na hindi alam kung saan napunta lahat. So ito meron siya binabanggit dito na utang. So magkano ba inutang ni Isko? So hanapin natin. Dito sa Manila Times, no? So sabi dito, Manila grapples with 17.8 billion loan from previous admin. So nabalita ito noong March 25, no? Tama ba to? Tama ba itong ko? Tama, siya nga. Siya nga umutang. So Isko nga, no? The Manila City Government is grappling with a substantial outstanding loan of 17.8 billion inherited from the administration of former Mayor Isko Moreno. So siya nga. So 17.8 billion loan. So ang makakasagot kasi nito mga kababayan, kung naramdaman ba
yung inutang ni Isko na 17.8 billion, mga taga Maynila. So kayo po ba diyan na taga Maynila? Sa loob po ng 3 taon, nung si Isko nga po yung naging mayor, naramdaman niyo po ba yung 17.8 billion na inutang ni Isko? Then kasi sa akin lang si Pebbles nagsasalita, si Mami Pebbles nagsasalita. So ako, fina-fact check ko lang kung totoo ba yung sinasabi niya. Kasi baka mamaya niloloko lang tayo eh. So may mga reference naman tayo nakikita dito. Di ba? At least you get the point, no? So continue natin, no? Continue natin. Sige. Ito pa. Continue. Na hanggang ngayon, kumikita ka daw, di umano, ay bumili ka ng 100 clamps. Yung kapag wrong parking, yung linalagay na ganon. At pag nag-penalty na, sa'yo na pupunta yung binabayad. Bakit? Yung clamps, yung pinangaharang sa gulong ng sasakyan. Oo. So, bala na si Pami Pebbles magsalita nun. Wala akong makita. Sige. Ka kumikita pa rin. Wala ka namang pwesto at posisyon. Di ba? Alam ko rin ang kalakaran ng mga tao sa paligid mo. Yung mga barangay na SOP na kailangan nilang magbigay kapag nagpagawa ng ganito, ng ganyan. Huwag mong hayaang maglabas ako ng resibo, mapapahiya ka. Promise. Kung gusto nyo akong idemanda ng cyberbully, libel, go. Mas gusto ko yan na magkalabasan tayo ng baho. Nauubo ko sa pangungurap mo. Mahirap. Pinahirapan mo nga lalo ang Manila. Wala ka namang gawa. Benta pa more. Dami pera, basag naman dyan. Ito yung Gcash number ko. 092222222222 tusok. Be. Okay. So, yan kasi yung content lang na to, siya nagsalita. So, ako hinanapan ko lang ng reference. So, ano naman? Mukhang legit naman, di ba? Yung mga binenta naman po ni Isko, so makikita naman po natin sa Google yan. Meron akong mga nakita dito eh. Ito, hanapin ko lang wait lang hanapin natin dito. So ito may nakita nga ako dito isa lang, no? Actually marami to, no? So hanap na lang ako ng iba. So nakalagay dito, no? Ito, kita naman eh, oh. Kita nyo ba? Yan, Moreno defense sale of Divisoria Public Market. So dinefend ni Isko yung pagbenta niya ng Divisoria Public Market. So 2022 pala ito. So ang sabi ni Isko pala kaya niya binenta kasi nga daw kailangan ng pera dahil sa pandemic. Okay, nasasakto, no? Umutang ng bilyon tapos nagbenta pa. Yeah. So kayo po mga streetwise, no? So kayo po, no, nung masabi nyo nga po dito sa sa statement nga po ni Mami Pebbles. Hindi ako ayoko mangialam diyan, no, sa politika ng Maynila. Honestly, ayoko mangialam diyan. Pero syempre, no, mula po nung pumunta si Sara Duterte diyan po sa Maynila at binastos-bastos po yung mga congressman natin, so mali yung ginawa ni Isko doon. Totoo naman, mali yun. So kaya ako nako-content si Isko ngayon dahil po doon sa ginawa niya na pag-invite kay Sara na hindi niya man lang pinigilan na binabastos na po yung lungsod niya ni Sara. 'Di ba? Sa politika sa Maynila, bahala po kayong taga Maynila. Kung sinong gusto niyong iboto, kung si Sam Bersosa ba, kung si Isko Moreno, kung si Hani Lacuna o si Bagat King, bahala po kayo. Hindi po tayo mag-endorse kasi hindi po tayo taga Maynila at hindi ko po kilala si Isko. Never ko pa siya nakita ni anino niya. Di ba? Yung mga kandidatong gusto ko manalo, yung karamihan po doon is na-meet ko na ng personal. So, iba yon, di ba? So, yun, nasa pa-comment lang po sa baba. Diyan na, inubo na naman ako. Yan na. So, pa-comment lang po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. And then, syempre, yan po sa Team Replay. Pa-like, pa-subscribe. Hindi na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-streetways. So, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you. Salamat and bye-bye.